Magandang hapon po. Welcome to the program. Happy New Year, Sir Vince. Ay, magandang hapon sa iyo, Michael, at Happy New Year sa ating lahat, pati na rin ang mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Oo, napag-uusapan namin kanina, Sir Vince, nitong opening ng program, kung merong Gastador Award, sino kaya ang mapapasok dito? Kasi because of this season, 'di ba? Medyo ang dami nating nailabas na pera, ang dami nating nagastos, and siguro by New Year sa 2025, it's about time to change our attitude. Paano nga po ba yung tamang pag-manage ng pera para naman magkaroon tayo ng financial stability sa 2025, Sir Vince? Right, oo. No. So actually, hindi ko naman masisi talaga yung mga tao na gustong gumastos, di ba? Kasi kapag tayo gumagastos, masaya yun, di ba? Nakakabili tayo ng pagkain, ng bagong damit, o ng kung ano-ano mga kagamitan sa bahay, at nakakapagbigay yan ng pleasure sa buhay natin. So actually, ang feeling na yan yung gusto ko na matandaan ng bawat Pilipino, yung kasiyahan ng gumagastos. Yaan yung gagamitin mo dapat na motivation mo para mag-ipon. Okay? So ang old school kasi na pagtuturo sa pag-iipon, Michael, ay itabi mo yung pera mo at kalimutan mo. 'Di ba? So para sa akin ay hindi 'yun magandang motivation kasi walang purpose. Kaya kung tayo ay magbabagong buhay para sa susunod na taon at kung tayo ay mag-iipon, lalagyan natin ng purpose yung pag-iipon natin. At ang nakaka-excite sa totoo lang ay kung saan natin gagastusin yung iipunin natin. Maaaring yan ay pampatayo ng bahay, pampaaral ng anak, o kaya bakasyon. Pero kung ano yung yung purpose mo, ay dapat ganadong-ganado ka doon para hindi ka mahirapang mag-ipon. At ang tinuturo namin, kapag ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos pababa kada buwan, 10% ng iyong kinikita na regular income ang itatabi mo for your savings. Yung kapag namang 25,000 pesos and above ang kinikita mo, kailangan i-level up din natin yung ating pag-iipon, no? At gagawin nating 15% ng kinikita natin yung itatabi doon sa ating para sa savings. Oo. So mahalaga na meron tayong goal, meron tayong pinag-iipunan dito sa mga kinikita natin. Tama ho? Yes, oo. Kasi kung walang goal yan at sasabihin lang na na itatabi mo at kakalimutan mo, mawawalan ka ng motivation na gagawin yon. Pero kung meron kang pinag-iipunan, na actually ang pinakamagandang pag-ipunan mo diyan, Michael, yung pinanggigigilan mo talaga di ba? Gustong-gusto mong magkaroon ng cellphone na bago, gustong-gusto mong magkaroon ng mag-travel, domestic or international. At eventually ay gagastusin mo yung inipon mo para doon. Kaya dapat maganda talaga na may purpose tayo. Eye on the goal, kumbaga. Pero minsan kasi, Sir Vince, madali tayong matukso. Di ba? Nagagalaw natin yung ipon. Ano ba dapat ang mindset para hindi tayo maging Gastador awardee? Totoo, no? Naglipa na pa ngayon talaga ang mga temptasyon, ang dami-daming mga advertisements. Ang mga coffee shop. Oo, mga sale, di ba? Naku, parating ng January. Anyway, so ang gagawin natin dyan para tayo ay hindi magastos, babalik din tayo sa purpose natin ulit, Michael. Kasi kung alam natin yung purpose ng pinag-iipunan natin, kapag mayroong temptasyon na darating, yan din kasi yung paliwanag na sasabihin mo sa sarili mo o kaya doon sa nang te-tempt sa'yo na hindi ka, for example, may nangungutang sa'yo, no? Hindi ka magpapautang dahil meron kang pinag-iipunang purpose. No? O kaya ikaw naman ay mapapagastos, no, sa shopping, for example, yung purpose mo ulit, yung babalikan mo, no? Bakit hindi mo bibilhin yung bagay na yan? Ito ay dahil sa purpose na inilagay mo para sa iyong savings goal. Mapapasabi ka na lang, Sir Vince, ng tukso, layuan mo ako. Correct. Sir Vince, anong take nyo sa pagkuha ng insurance? Okay. So sa insurance, para sa akin ang insurance, ito yung isa sa mga pinakamahalagang financial shield natin. Ito yung protection kasi natin kapag mayroon mga emergencies na nangyayari sa buhay natin tulad ng pagkakasakit, pagkamatay, o kaya sa mga kalamidad. No? So ito, para sa akin, ang budget natin dyan ay 5% ng ating kinikita. Yan ay ilalaan natin para sa pambili ng insurance. Kung lumalagpas na tayo sa 5% na kinikita ninyo, no, ang binabayad nyo sa insurance, ibig sabihin ay masyado ng mahal yan. Kasi dapat ang insurance ay
mura lang at affordable, no? Mhm. At ito yung i-consider mo siya as expense na kapag walang nangyari sa'yo, ay ipagpapasalamat mo sa Diyos. Pero kapag may nangyari sa'yo, ay magpapasalamat ka pa rin dahil mayroon kang makukuha. Ang pagkakamali kasi ng maraming Pilipino, Michael, ay Aha. yung mga Pilipino, kapag may mga emergencies, no, tulad ng pagkakasakit o kaya kamatayan sa Mhm. pamilya, Mhm. ay nangungutang. Ito Oo. ay hindi yung tamang gamit ng utang. Kasi ang utang dapat ginagamit natin sa produktibong bagay. Pero ang Mhm. mga emergencies, usually, hindi siya productive, hindi siya Oo. kumikita. Kaya dapat, ang ginagamit natin dito ay first, yung ating insurance, and then Mhm. maganda rin kung meron tayong emergency savings. Mhm. Mhm. Nabanggit niyo 'yun 'no, dapat 5% lang siya. Kumbaga maliit na porsiyento lang dapat yung ibinabayad natin do'n sa insurance, maliit na porsiyento nung sinasahod natin. Kasi yung iba, medyo hesitant sa insurance kasi, "Naku, ang dami ko ng binabayaran tapos magbabayad pa ako ng insurance." 'Di ba ho? Oo. Oo. Yes, oo. No, naiintindihan ko rin 'yan kasi marami sa mga insurance companies ngayon ang binebenta kasi nila yung insurance na may kasamang investment, which Oo. is napakamahal. So, wag Ah. yung kukunin natin kasi dapat ang pagkuha natin sa insurance at saka sa investment ay magkahiwalay. Mhm. Kapag yan ay pinagsasama natin, according Malaki. sa hindi lang naman dito yan sa Pilipinas, maski sa abroad, nung tinignan natin yung mga produkto, no, ay talagang mas mahal yung lalabas dahil mas malaki yung commissions na nakukuha ng mga insurance agents. Mhm. So anong advice niyo, Sir Vince, halimbawa, may mga insurance kasi na kapag kailangan ituloy mo ito ng halimbawa, 2 years at kung hindi mo na siya mababayaran in 1 month, ite-take na nila yung mga nabayaran mo nung una. Parang sayang yung mga Oo. binayaran mo in the first few months. Yes. Actually, yan yung tinatawag natin na mayroong kasamang investment or Oo. savings component na insurance. So, wag Mm. yun yung kukunin natin, no? Kung hindi Ang kaya. Yes, ang kukunin natin yung pure insurance lang talaga na Mhm. kung walang mangyari sa'yo, wala kang makukuha. Oo, Yun oo. kasi yung tamang insurance. So for example ako, no, mayroon akong 2 million na Mhm. coverage sa aking life insurance. Ang Mhm. binabayaran ko lang diyan kada taon, kada taon yan ay 6,000 pesos, which is Okey. 500 Ay, pesos per oo. month lang yan, napakamura niya, no? So Hmm. ganun dapat siya kamura at yan yung isa sa mga misconceptions about insurance. I think ang partly to blame na rin dito ay yung marketing ploy kasi ng mga insurance companies na pinupush yung insurance na may investment. Para sa akin, hindi yun yung magandang insurance. Oo, naglipa na kasi yun ngayon, maraming nag-advertise. Actually, to be honest, kumuha rin ako ng insurance na may investment, eh. So kung Oo. kaya, okey lang naman. Para sa akin, hindi talaga. It's not Talaga? worth it. Maraming nang-aaway sa akin ng mga insurance Oo. agents dyan. Pero, yun, no, meron ako mga ginawang mga explainer videos about Mhm. it. At kung gusto nilang puntahan, no, so hanapin lang nila yung Vince Rapisura sa YouTube. Oo. No? VUL ang tawag dyan, Variable Universal Life. So, bakit siya dapat iwasan? Actually medyo mabigat nga siya. Bumigat siya in the long run sa akin. Nahirapan din akong Oo. bayaran in the long run. Pero yan, na-survive ko naman, natapos na rin. So kailangan po protektahan natin yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay sa Hmm. pamamagitan ng pagkuha ng insurance. Ito naman pangalawang step, Sir Vince, para sa financial plan natin for 2025, emergency savings. Kailangan i-boost natin siya. Let's talk about this. Paano nga po Yes. ba yung emergency savings? Ilang porsiyento ng sweldo yung inilalaan natin dito? Oo. So, yung goal natin sa pagkakaroon ng emergency savings natin, ano, dapat mayroon tayong katumbas ng 9 months ng ating expenses. Mhm. So, kung ikaw ay gumagastos ng 20,000 kada buwan, ang dapat na emergency savings na mayroon ka sa bangko ay 180,000 pesos. No? So, Mhm. 9 months equivalent kasi yan. No? Okey, okey. So, ito ay uunti-untihin naman natin siya na aabutin. Ano? At ang para sa akin, gaya ng sabi ko kanina, kapag 25,000 and below yung iyong kinikita, 10% ng iyong kinikita ang ilalagay mo kada buwan sa iyong emergency savings. Mhm. Tapos kapag naman ikaw ay kumikita ng 25,000 pataas, 15%. No? Mhm. So kapag natapos mo na yung emergency savings na 9 months equivalent, yan para sa akin, handa ka na pumunta sa level up, no? Which is pwede ka nang mag-invest sa ibang mga Okey. financial instruments. Ano 'to, Sir Vince, meron ka ng insurance, meron ka pang emergency savings?
Yes. Kasi Bakit? ang nangyayari diyan usually kapag kunwari nagkaroon ng emergency, no, hindi ka naman usually nakakakuha agad-agad ng claim Mm. sa insurance. So ang Okay. ginagamit mo ay yung emergency savings, and then pagkatapos mong makuha yung claim sa insurance, i-replenish mo yung emergency savings mo. Mhm, So mhm. ganun yung sistema dapat. Ako may ganyan din ako kaso nagagalaw ko, eh. Ang emergency Ang savings, tip ko dyan, oo. ilagay mo siya sa isang bank account na walang ATM, hindi accessible sa iyo. Kaya usually ang pinapa-open ko ay passbook account kapag Okay. emergency savings. Dapat yung mahirap, ma-hassle ka sa pagkuha. Oo, oo. Para hindi agad-agad magalaw. Free yourself from debt. Kumbaga, bayaran mo na yung mga utang mo. Yes, Paano ito, yes. Sir Oo. Vince? Correct, no? Kasi yung utang, ang sabi ko nga dyan ay ano yan asawa ng kahirapan, ano? Oo. Yung pag-utang. Lalong-lalo na kapag tayo ay umuutang sa mga informal money lenders tulad ng 5-6, no? Mm. So kung tayo ay nandito sa sitwasyon na marami na tayong utang, sana ang gawin din natin pagdating ng 2020, actually huwag mo nang hintayin yung 2025 kahit na mayroon pang 3 araw, ano? Oo. Start now, yan yung Oo. pinakamahalaga, no? Oo. So itigil na natin yung pag-utang, no? Kasi marami, Michael, ang ginagawa nila, ang solusyon nila sa utang ay utang din. So nangungutang sa iba, Nako. tapos ipambabayad din sa sa ibang utang nila. So hindi natatapos yung pag-utang. Mhm. Kaya ang pinapayo ko sa kanila ay kausapin yung mga pinagkakautangan nila at magkaroon ng maayos na payment plan, no? Okay. Kasi ang sa psychology, no, ang nakita ay ang pinakamabilis na paraan para tayo makatapos sa pagbabayad ng utang kung ito ay uunti-untihin natin, hindi biglaan. Okay? Oo. Kaya makipag-usap sa mga napangutangan mo at sabihin sa kanila na ito yung kaya mong bayaran kada buwan at magkaroon ng deadline, no, ng target date na kung kailan siya matatapos. Kailan mo masasabing over limit na yung utang mo? Okay. Kapag ikaw ay nagbabayad ng more than 20% ng kinikita mo kada buwan sa utang, pag sobra na dyan, yan ay isang sign na, no, na tayo ay over-indebted. Sobra, Actually, alam mo, marami sa mga government employees natin, ganyan, lalo na sa mga teachers, no? Kakaunti na yung kanilang mga net take-home pay dahil una nang nababayaran yung mga Napupunta loans nila, no? sa bayad sa Kasi utang. kung titignan mo yung budget natin kanina, 5% para sa insurance, 15% para sa savings, 20% maximum para sa utang, 60% na lang yung maiiwan para sa pang-araw-araw na gastusin. Oo. Medyo mahirap na yung pagkasyahin. Mabigat yung mga gastusin din ngayon. Halimbawa, kung gumagalaw yung inflation, nitong 2024, parang mga first part of 2024, mataas, mabilis ang inflation, bumagal na lang this latter part. So minsan nagdedepende din yung financial plans natin sa paggalaw ng ekonomiya eh. Yes, totoo yan, no? At ang masakit pa dyan, hindi naman kasing bilis yung pagtaas ng ating sweldo or kinikita doon sa pagtaas ng bilihin, no? Hindi nga makahabol. So ang gagawin talaga natin dyan ay i-adjust din natin, no, yung ating lifestyle, no? For example, kung meron tayong mga binibiling mga bagay, ipaprioritize natin kung ano yung mga dapat na uunahin nating bibilhin, mga pangangailangan yung ating uunahin. Tapos ang titignan din natin ay dapat yung mga binibili natin talaga ay magagamit natin, no, at hindi yung maitatambak lang. For example, yung etong sa January, I'm sure maraming mga sale na mangyayari, Michael, dahil pagkatapos ng holiday season, yung mga stock, mga inventaryo ng mga kumpanya na hindi nila naibenta ay ibebenta nila for sale yan, no, na naka-markdown. So marami yung mga natetempt na kukuha ng sale pero hindi naman talaga nila kailangan, no, na itatambak lang sa bahay. Oo. Ako yan yung mindset ko pag nagmo-mall ako. Talagang pinagninilayan ko, kailangan ko ba talaga to? Oo. So kailangan ganon na wag tayong agad-agad papabudol. Free ourselves from debts. Pero Sir Vince, anong take nyo sa credit card? Ang credit card, ang pinaka-rule ko dyan, Michael, ay dapat do not kaskas when you cannot pay it in cash.
Okay. Okay? So, ang rule kasi sa credit card ay dapat binabayaran mo ng buo yung statement balance na magjuju sa iyo kada buwan. Hmm. Dapat walang naiiwan na balanse diyan kasi kapag may naiwan na balanse diyan, magkakaroon yan ng mataas na interest rate. At yung credit card as a source of credit ay isa sa mga pinakamahal na Hmm. interest rate, no, kapag titignan mo sa financial system natin. Mhm. Kaya Paano kung dapat buo yan, no? So ang magiging batayan mo sige. diyan ay kung ikaw ay mayroong gustong bilhin through credit card, kailangan siguraduhin mo na yung amount na yon na ikakaskas mo ay mayroong equivalent amount doon sa bank account Mhm. mo na pambayad kapag nag-due na. Usually kasi 'pag buy now, pay later, nagiging buy now, pay later. Oo, Oo. no? At yun, sa akin yung buy now pay later kasi ay isang marketing ploy din 'yan Hmm. para sinasanay tayo ng financial system ng tawag natin na instant gratification, no? Mhm. So, iniengganyo tayo na bilhin na ngayon yung hindi pa natin afford bilhin ngayon. Kasi Mhm. nga wala pa yung pera sa atin eh. Kaya Oo. ang isa sa mga gusto kong itinuturo talaga ay hindi dapat natin ginagastos ang perang wala pa sa atin, no? Mhm. So kailangan dapat ay kitain muna natin siya bago natin siya gagastusin. So Mhm. yung mga buy now pay later na yan kahit na sinasabi pa nila na 0% yan Mhm. ay kapag sabi mo nga no kapag ikaw ay nakamiss ng isang payment nako jack up kaagad yung interest rate niyan. Oo. At kung hindi man nasanay ka na pwede ko pala itong bilhin no ng mas maaga kaysa sa Mhm. iintayin ko pa na makapag-ipon ako. At yan yung gusto ng financial system kasi diyan sila kikita. At Mhm. usually, kapag merong mga buy now, pay later na mga ganyan, itanong natin kung ano yung cash price nila. No? Mhm. Kapag binayaran mo ng cash, kasi usually nakakakuha ka ng discount Okay. kapag hindi mo siya kukunin ng buy now, pay later. Mhm. So, mayroon kang savings kapag ganoon. Oo. Pero minsan merong mga nag-o-offer naman na utay-utay yung bayad. Halimbawa, malaki itong amount na binibili natin at, nag-o-offer sila na puwede mong utay-utayin, 6 months to pay, 12 months to pay. Okey lang ba 'to? Yun nga para sa akin hindi 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 rin. yan okay. Ipunin mo muna talaga. Ang practicein mo ay nandiyan yung pera at buo mong babayaran. Kasi kapag Mhm. mayroon kang pera at buo mong babayaran, mas mayroon kang bargaining power to get discounts, no? Hmm. Kapag kasing mga hulugan yan, usually yung mga nagbebenta sa iyo, pinapatungan na nila yung ng kita, yung presyong ibinibigay sa iyo dahil nga hindi mo siya babayaran in cash. Kaya Hmm. para sa akin, delayed gratification dapat yung ating ipapractice at gagawin talaga natin na mag-ipon. So, for example, ang gusto mong pag-ipunan ay cellphone, Ang Hmm. dami kasi ngayon, Michael, pwede Hmm. kang kumuha at 0% Hmm. interest, Pero para sa Oo. akin, to practice good financial discipline, ipunin mo muna yung pera bago mo gastusin. Mhm. Oo. Kung may pera naman ako, bakit pa ako magke-credit card? Ano po ba yung tamang paggamit ng credit card? Paano yung perfect timing sa paggamit nito para matagal pa bago mo siya bayaran? Oo. So, yung credit card, actually, ang gamit niyan talaga ay ease of payment, no? Pinapadali niya Oh. 'to at saka mas sinesecure niya yung pagbabayad. So, for example, ako, magbibili ako online o kaya kahit in-store, bibili ako at naging defective yung product. Mhm. Mayroong additional layer na pwede kang makapagpasa ng complaint at hindi ka matcha-charge, no? So, yan Okay. yung mga isa pa. At sa security din, kapag kasi nagdadala tayo ng cash, 'di ba? Lapitin 'yan ng Mhm. hold up or kung ano man, Okay, no? okay. Or kung di man hold up ay mas madali siyang bunutin din at gastusin. Mhm. Yung credit card naman ay isang safe way 'yan ng pagbabayad. Mhm. So, yung credit card actually tinitignan mo lang dapat siya na ito ay pinapadali niya yung pagbabayad at Mhm. sinesecure niya yung pagbabayad mo, hindi siya source ng utang. Mhm. Sige po, bukod sa convenience na sa pagbabayad ng bills halimbawa and security, ano pa yung pinakapakinabang sa paggamit ng credit cards? Yung mga points, tama ba? Ay, oo. So actually maraming mga ganyan. Ako, nakakaipon ako ng points sa Mhm. eroplano at yan Mhm. yung ginagamit namin na pambakasyon. So pupwede yon pero
kung ang goal mo ay magkaroon lang ng points, mali pa rin yun eh. Kasi ease of payment dapat siya, no? Parang Okay. bonus lang dapat yun na tinitignan mo, no? Mhm. So maganda din yung mga bonus points na yan coming from the credit card, pero dapat hindi ito yung motivation mo to use the credit card. Oo. Sige, yung meron din kayo binanggit dito, yung invest. Could you elaborate this, sir? Oo. Ano yung So ini-invest dapat? Okay. yes, alam mo pag ano no, pagka dumating na sa retirement, kasi pag tinatanong ko yung mga nag-retire ay ang sinasabi nila, sana nag-invest ako nung mas bata ako, no? At totoo 'yon kasi habang bata tayo at nagsimula tayong mag-invest, magko-compound kasi yung ating mga kinikita at mas malaki yung kikitain natin in the long run. So para sa akin, mayroon tayong mga napaka-safe na government-backed, no? Secured siya ng government na mga savings programs natin. Unang-una na dyan, yung Pag-ibig MP2, sa halagang 500 pesos lang ay makakapag-open ka na ng iyong account sa Pag-ibig MP2. At last year, nasa 7% ang dividend na kinita niya, no? At meron din naman para sa long term natin sa retirement, kasi meron tayong regular SSS, mayroong mandatory na may pension booster ng SSS, tapos may voluntary portion, no? So para sa akin, maganda rin na magdagdag tayo doon sa voluntary portion ng ating SSS My Pension Booster para pagdating natin ng ating retirement ay mayroon tayong karagdagang makukuhang pension, no? So ito yung dalawa na pinaka-basic. Tapos yung pangatlo na nire-recommend ko ay yung mga retail treasury bonds, no, na tinatawag. Pero ito kasing retail treasury bonds na binibigay ng gobyerno ay usually once or twice a year lang siya lumalabas. Kaya kailangang abangan din siya. Okay. And another one, sir, for financial stability, kailangan magsimula tayo ng business for 2025? Yes? Yes. Kasi ang isa sa mga challenges ng mga pamilya ay, for example, iisa lang yung kanilang breadwinner, no? So maganda na kung ikaw, for example, ay employed ka, ay pwede kayong magsimula ng business doon sa mga kasama mo sa bahay na hindi nagtatrabaho or hindi sila employed, ano? Kasi maganda na mayroon tayong multiple sources of income natin para mayroon tayong more sources of income to save at syempre gagastusin na rin. Naku, parang ang dami na nating i-consider, no, sir? Paano pa ba tayo makakapag-relax and recharge using our money? Actually, kailangan yan, ano? Sa akin ang rule ko ay kalahating buwan ng sweldo mo, yung budget mo for the whole year, no? For relaxation and recharging. Kasi kailangan nating pangalagaan ang ating kalusugan, ang ating mental health at emotional well-being natin para mas magkaroon tayo ng energy at tamang mindset, ano, para magnegosyo o kaya pumasok ulit sa trabaho. Yun yung pinakapuhunan natin eh. At kapag hindi natin nire-recharge yung ating katawan, bibigay yan. Magkakasakit tayo. Naku, gastos na naman yan. Kaya mahalaga rin na tayo ay mag-recharge at magpahinga, no? Hindi naman kinakailangan na mahal yung ating pagpapahinga. Pwede naman tayong mag-staycation o kaya magsalo-salo lang with friends, ano? Basta makapagpahinga tayo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para makapag-relax din tayo, di ba? Para ma-enjoy natin yung mga pinagtrabahuhan natin. Tamang pag-manage ng pera at para po ma-achieve naman natin ang financial stability. Sa papasok na 2025, kasama natin ang financial expert na si Vince Rapisura, ang Pangulo ng SEDP Group of Social Enterprises. Kanina nga po, napag-usapan na namin yung ilan sa mga steps para ma-achieve natin ang financial stability, tulad po ng pagkuha ng insurance, pag-boost o pagkakaroon ng emergency savings, bayad sa mga utang natin. Dapat wala po tayong mga utang. Paglalaan ng pera natin sa investment, pagsisimula ng negosyo, at syempre gamitin na rin natin yung mga naipon natin sa pagre-relax at pagre-recharge. At merong last step dito, share your blessings. Sir Vince, paano pa ba natin ma-achieve ito? Paano pa ba tayo makakapag-share ng blessings? Ang dami na natin pinaglaanan sa pera natin.
Right, oo. So, at dito gusto kong i-emphasize, Michael, na ang pag-share ng blessings natin ay hindi lang sa pamamagitan ng financial means. Hindi lang yan tungkol sa pera, no? At pwede nating i-share ang ating oras, ang ating talino, ang ating talento, no? Bilang pagbabalik ng or pag-share ng ating blessings. So, para sa akin, if you can open up opportunities, no, para sa ibang mga kakilala mo or kaibigan mo, ay magandang blessing na yon, no, para sa kanila, no. So hindi lang siya tungkol sa pagbibigay ng pera, at yan yung gusto kong i-emphasize na matutunan nating lahat na ang resources natin ay hindi lang pera. Mayroon din tayong oras, talento, talino na pwede nating ma-share, no? Kasi yan yung kadalasan na natatanong sa akin, nga sabi mo nga, no, ang dami ng gastusin ngayon tapos mag-share pa ba ng blessings? Eh Oo. kung wala kang ma-share na pera, baka pwede kang mag-volunteer, no? So sa simbahan, instead na magbigay ka ng pera, baka pwede kang mag-volunteer sa simbahan. Ako ang ginagawa ko nga, Michael, pagka Christmas, instead na nagbibigay ako ng gifts sa mga kapatid ko, Oo. sinasabi ko sa kanila na, okay, ngayong araw na ito, ako ang yayo ng mga anak ninyo para meron kayong time together mag-asawa o kayo, mag-date kayo dyan. So this is also another form of gift, no? I'm giving my time para sa kanila. And of course, as we give, sabi nga, mas nabe-bless tayo, di ba? Yes, oo, no. At of course, ang primary motivation sana dapat natin ay nagbibigay tayo because it feels good at tayo ay bukas sa kalooban natin 'yon, ano. Hindi lang dahil gusto natin na mabalikan din tayo ng biyaya. Yeah, that's right. Okay. Sa Sir Vince, marami na mga questions dito. Napag-usapan natin yung credit card kanina. So itong question, advisable ba na credit card lahat ang gamitin sa pagbabayad ng bills, pagkarga ng gasolina, toll fee, etc. Saka mo siya babayaran lahat pagdating ng credit card bill? Yes. So, okay yan. Basta i-follow mo lang yung aking advice kanina na yung mga kinaskas mo sa credit card, sa bills mo, sa gasolina, ganyan, mayroon ng amount ng buo sa bank account mo. Yes. Oo. So ang sinasuggest ko nga dyan ay usually kasi kung sino yung bank account, kung kanino natin kinuha yung credit card, doon din yung ating bangko eh. Pwede na yan nakalink actually, Michael, no? Na mayroong automatic debit arrangement doon sa bank account mo kapag dumarating yung statement ng credit card. So para hindi ka na nag-iisip kung kailan ka pa magbabayad. So reminder lang po na dapat may pera na tayo kapag utang tayo sa credit card. Kumbaga yung credit card, isipin natin siya as ease of payment lang, hindi para umutang tayo ng umutang na wala naman pala tayong pambayad. Ano ho? Sige po. Okay lang po ba na i-save ang credit card sa mga online shopping or delivery? Hindi ba malalagay sa peligro ang account mo na ma-hack? Actually, ang mas dangerous nga dyan, Michael, ay dahil installed yung mga shopping apps sa'yo, ay nandyan yung temptation, di ba? Kasi ang bilis na nga, mabilis kang mapapagastos, no? So, para sa akin, ako, sinisave ko naman yung aking mga credit card details doon sa mga shopping apps. At sa awa ng Diyos, ay wala pa naman akong karanasan ng pang sa scam o kaya pang hack sa akin in that regard. Pero kung yung paglalagay ng credit card details mo sa mga shopping apps na yan ay mas napapagastos ka. Actually, alisin na. I-uninstall mo na lang yung apps. Kaysa natutukso ka, Ito po, nabanggit nyo kanina yung points kasi minsan doon naengganyo yung iba sa paggamit ng credit card dahil may nakukuhang points. Paano ba yung pag-redeem nito? Ako hindi ko talaga alam din yung pag-redeem ng points sa credit card. Saan maganda gamitin yung mga points? So ako, ang pinaka value for money na pag-redeem ng points sa credit card reward points ay sa mga flights. Kasi kapag kinumpara ko yung presyo ng flights at yung presyo ng, kunwari, kasi may mga appliances din ganyan na pwede kang makuha. Mas malaki yung presyo, kumbaga, yung value for money na makukuha mo doon. At madali lang naman yan, Usually, doon sa online na yan, sa credit card mo, mayroon kang pupuntahan na form, i-fill out mo yan, i-convert mo yung credit card reward points mo into miles, Tapos kapag nasa miles mo na siya, and then pwede ka nang mag-redeem ng reward flights mo naman sa airline.
Sir Vince, gusto kong makuha yung take nyo dito, no? Merong e-wallet. I don't know if you're familiar with this. Na pag nilagay mo sa savings yung pera mo, araw-araw meron siyang kita, kumbaga. Merong tumutubo yung pera mo na inilalagay mo doon sa e-wallet. And then, so yung iba, ibinubuhos nila lahat ng savings nila dito sa e-wallet na to, ilalagay nila para mas malaki din yung bumabalik na kita everyday. Your take on this, sir? Okay. So, do not place your eggs in one basket. No, kailangan talaga i-distribute natin 'yan para kapag tayo ay tinamaan ng scam or hack, no, ay hindi makukuha lahat ng pera natin. So para sa akin yung mga mobile wallets na 'yan, siguraduhin natin na sila ay mga bangko, no? Sila ay digital banks o kaya mga totoong bangko. Yes. At ililimit natin per bank relationship natin, ililimit natin to 500,000 pesos para kung magsaraman yung digital bank na yan, ano, ay mayroon tayong makukuha from the Philippine Deposit Insurance Corporation kasi covered tayo ng PDIC up to 500,000 pesos. Okay, so 500,000 pesos, okay pa na ilagay natin dun sa isang e-wallet? Yes, for me ha, kung okay naman kung meron din. Of your strategy. Kung meron ding 500k, Sir Vince. Correct. Sige, Sir Vince, ano na lang po ang final message nyo sa ating listeners and viewers? Ano pong mensahe, mga payo nyo sa kanila, panghuling payo po? Oo. So, usually no, kapag mga financial experts yung mga tinatanong ay ang expectation ay magturo tungkol sa paano hahawakan ng pera. Pero para sa akin, I think we have to go back to the basics, no? We invest in our knowledge at ang kalusugan natin, mag-invest din tayo dyan for 2025. Kasi kapag tayo ay malusog at tayo ay may karagdagang kaalaman, mas mayroon tayong puhunan para kumita, mas makakapag-isip tayo ng mga bagong negosyo o kaya mapopromote tayo. Kaya maganda na huwag natin kakalimutan na mag-invest sa sarili natin. Invest in yourself, ika nga. So, at ang lagi kong sinasabi din, dapat ay sa pagyaman, ito ay pinag-aaralan natin pero hindi natin ito kayang tayo lang, no? Kaya kailangan ang pagyaman ay napagtutulungan din. Alright, salamat po Sir Vince. Naku, marami kaming natutunan. Thank you. Yan po si Vince Rapisura, ang Pangulo ng ZP Group of Social Enterprises.